Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kabila ng sinasabing pag-arangkada ng ekonomiya ng bansa, hindi naman nabawasan. At sa halip, nadagdagan pa ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho ngayong taon. Suma total, mahigit 3 milyong mga kababayan natin ang walang trabaho. Nakatutok si Bernadette Reyes. 2 taon na naghahanap ng trabaho si Norly Torquator, pero hindi pa rin siya pinapalad. May mga job fair po, pero usually, tawag dito, 6 months lang yung, di ba, contractual, ganun. Tapos minsan, bagsak pa sa age. Isa pa po yun sa dahil high school graduate nga. Base sa pinakahuling labor force survey ng National Statistics Office, umakyat sa 7.5% ang unemployment rate sa Pilipinas. Mas mataas kumpara sa 6.9% noong nakaraang taon. Ibig sabihin, nadagdagan ng 283,000 na mga Pilipinong walang trabaho ngayon o suma total na 3.086 milyon. Karamihan sa mga nawalan ng trabaho kabilang sa agriculture sector dahil naapektuhan ng El Nino ang mga pananim. Pero maraming nakahanap ng trabaho sa services at industry sector tulad ng manufacturing, construction at mga negosyong may kinalaman sa turismo. Tapos lang ng school, so marami yung nag-join sa labor force. Kung titingnan mo yung wage and salary workers, saka yung main hours of work, tumaas din ang mga ito. So, tumataas ang ating quality of employment. At the same time, nandun din yung quantity. Kaya lang nga, nagkaroon ng natural event. Minsan ang pinulaan ng ilang ekonomista na jobless growth raw na matatawag ang nararanasan ng bansa sa ngayon. Halimbawa na lang noong unang 3 buwan ng 2013, naitala sa 7.8% ang GDP growth ng Pilipinas. Ito na raw ang pinakamataas na paglago ng ekonomiya simula na manungkulan si Pangulong Aquino. Pero bakit tila hindi raw nakakasabay sa paglago ang bilang ng mga trabaho? Sinusukat ng GDP ang kabuuang bilang ng serbisyo at produktong nalikha sa loob ng bansa. Ayon kay Pangulong Aquino, may mga bagong trabahong dumarating. Sa pagitan ng 2010 hanggang 2012 halimbawa, may 1.57 milyon na nalikhang bagong trabaho. Ayon naman sa isang ekonomista, maaaring may mga bagong trabahong paparating pero kailangan lang ng konting pasensya. Sumusunod lang yung job creation sa pag-angat ng ekonomiya. Siguro at least 2 to 3 quarters. Yung mga hindi nga graduate ng high school, mag-training sila sa TESDA o sa mga box schools, para meron silang konting skills. Problema rin na ang paglikha ng bagong trabaho, hindi kasing bilis ng paglobo ng populasyon. Ayon sa NSO, isa pa rin ang Pilipinas sa may pinakamabilis na population growth sa Asia. Consequence na ito nung past population growth. So kung sa future, kung ma-manage din natin yung population growth, mas mapaplano natin yung 15 years from now. In terms of number of people who need jobs. Ang solusyon daw, gawing mas kaakit-akit ang Pilipinas sa mga negosyante na maaari makapagbigay ng trabaho sa mga Pilipino. I-address natin yung infrastructure bottlenecks, i-address natin yung regulatory burden, yung tinatawag na ease of doing business, para nun maka-encourage tayo ng more investors, more employers. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.